Insiditang! Oh, Ria! Akyat ka na! Mabuti na lang at di nagpapakita sa akin yung mga sinasabi nila. Narinig ko lang yung boses sa may puno ng mangga. Sabi nila Nanay Minang, sobrang antik na ng bahay na to, kaya kulay itim na yung mga kahoy na gamit. Sa poste pa lang mukha naman talagang luma na. Insidetang, andito na po yung tuba ninyo. Kumain na po kayo. Ay salamat at tuba ang ulam. Dito lang sa sala nakalatag ng banig si Inse. Ibig sabihin, dito din ako matutulog. Gagawa ulit ako ng bahay-bahayan gamit tong mga lumang upuan. Tapos sa loob ako matutulog. Mahirap na. Baka makita ako ng mga multo habang natutulog ako. Ay. Ala, nasira na. Natanggal yung bubong. Andiyan na naman yung mga humihilik sa kusina at sa kwarto. Katabi ko lang naman si Insiditang. Tahimik lang naman siya pag natutulog. Pag sa kwarto naman kami natutulog, lumilipat naman yung hilik sa sala. Kung may mag-iingay lang sana kahit konti, mawawala yung mga hilik. Nga lang di ako makakilos. Hindi rin ako makabalik sa tulog. Sino kaya sila ng mga humihilik tuwing gabi? Pero anong oras na? Hindi pa sila humihinto sa paghilik. Inse! Inse! Hindi ako marinig ni Inse. Mahina kasi ang pandinig niya. Alam ko na. Minsan noon sinamahan ako na matulog dito ng kaibigan ko na si Ipay. At narinig din niya na may mga humihilik. Kinurot niya ako nun. Kaya ako nagising. Kukurutin ko na lang din si Insiditang. Yung kunwari lang nakagat ng lamok para magising siya. Pasensya na po, Insi. Oh, Ria! Ano ba yon? Etong batang to, bakit ka ba? Ayan na, nagising na si Inse. Ay, ang daming lamok. Nakakainis naman tong lamok na to. Nasaan ba yung mga kumot? Bilis, magtatalokbong na lang ako. Bahala na kung may maghilik ulit mamaya. Basta tulog na ako. Kasi kailangan ko pang makauwi mamayang madaling araw. Wow, day!